Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 89. Lumang Tipan. Numbers 27, 12-23, Numbers 28, Numbers 29:1-11. Sinabi ni Yahweh kay Moises, akyatin mo ang mga bundok ng Abarim at tingnan ang lupain na ibinigay ko sa mga tao ng Israel. Pagkatapos mong makita ito, ikaw din ay dapat may ipon sa iyong mga tao, tulad ng iyong kapatid na si Aaron. Mangyayari ito sapagkat kayong dalawa ay naghimagsik laban sa aking utos sa ilang ng Sin. Nang umapaw ang tubig mula sa bato roon, dahil sa iyong galit, nabigo kang igalang ako bilang isang banal sa harap ng mga mata ng buong sambayanan. Ito ang mga tubig sa Meriba ng Cade sa ilang ng Sin. Pagkatapos, nagsalita si Moises kay Yahweh at sinabi, Nawa, Yahweh, ang Diyos ng Espiritu ng lahat ng sangkatauhan, magtalaga ka ng isang tao sa buong sambayanan, isang taong maaaring makalabas at makapasok sa harap nila at pangunahan sila palabas at dalhin sila papasok, upang hindi matulad ang iyong sambayanan sa isang tupang walang pastol. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kunin mo si Josue na anak na lalaki ni Nun, isang lalaking panyananahan ng aking espiritu at ay patong mo ang iyong kamay sa kanya. Dalhin mo siya sa harapan ni Eleazar na pari at sa harap sa lahat ng sambayanan at utusan siya sa harap ng kanilang mga mata na pangunahan sila. Dapat mong ilagay sa kanya ang ilan sa iyong kapangyarihan, upang ang lahat ng sambayanan ng mga tao ng Israel ay susunod sa kanya. Pupunta siya sa harapan ni Eleazar na pari upang hingin ang aking kalooban sa mga desisyon sa Urim para sa kanya. Ito ay magiging kanyang mga utos na ang mga tao ay lalabas at papasok, siya at ang lahat ng mga tao ng Israel na kasama niya, ang buong sambayanan. Kaya sumunod ni Moises ayon sa utos sa kanya ni Yahweh. Kinuha niya si Josue at dinala sa harapan ni Eleazar na pari at sa lahat ng sambayanan. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanya at inutusan siyang manguna, ayon sa iniutos sa kanya ni Yahweh na gawin niya. Nagsalita si Yahweh kay Moises at sinabi, utusan mo ang mga tao ng Israel at sabihin sa kanila, dapat ninyong ialay ang inyong mga handog sa akin sa mga itinakdang panahon, ang pagkain ng aking mga handog na ipinaraan sa apoy upang magbigay ng isang mabangong halimuyak para sa akin. Dapat mo ring sabihin sa kanila, ito ang alay na ipinaraan sa apoy na dapat mong ihandog kay Yahweh, mga lalaking tupa na 1 taong gulang na walang kapintasan, 2 bawat araw, bilang isang karaniwang alay na susunugin. Dapat mong ihandog ang 1 tupa sa umaga, at dapat mong ihandog ang ibang tupa sa gabi. Dapat mong ihandog ang 10 ng epa ng pinong harina bilang isang handog na butil, hinaluan ng 4 ng isang hin ng hinalong langis. Ito ay karaniwang alay na susunugin na inutos sa bundok Sinai upang magbigay ng isang matamis na halimuyak, isang handog na ipinaraan sa apoy para kay Yahweh. Ang inuming handog na kasama nito ay dapat maging 4 ng isang hin para sa isa sa mga tupa. Dapat ninyong ibuhos sa banal na lugar ang inuming handog ng matapang na inumin kay Yahweh. Dapat ninyong ihandog ang 1 tupa sa gabi kasama ang iba pang handog na butil tulad ng isang inihandog sa umaga. Dapat ninyong ihandog din ang isa pang inuming handog kasama nito, isang handog na ipinaraan sa apoy, upang magbigay ng isang mabangong halimuyak para kay Yahweh. Sa araw ng pamamahinga dapat ninyong ihandog ang 2 lalaking tupa, bawat 1 taong gulang na walang kapintasan, at 2 sa 10 ng isang epa ng pinong harina bilang isang handog na pagkaing butil, na hinaluan ng langis, at ang inuming handog kasama nito. Ito ay ang alay na susunugin para sa bawat araw ng pamamahinga, bilang karagdagan sa karaniwang alay na susunugin at ang inuming handog na kasama nito. Sa simula ng bawat buwan, dapat kayong mag-alay ng isang handog na susunugin kay Yahweh. Dapat kayong mag-alay ng 2 batang toro, 1 tupang lalaki, at 7 lalaking tupa na 1 taong gulang na walang kapintasan. Dapat din kayong maghandog ng 3 sa 10 ng isang epa ng pinong harina bilang isang handog na butil na hinaluan ng langis para sa bawat toro, at 2 sa 10 ng pinong harina bilang isang handog na butil na hinaluan ng langis para sa bawat lalaking tupa.
Dapat din ninyong ihandog ang 1/10 ng isang epa ng pinong harina na hinaluan ng langis bilang isang handog na butil para sa bawat tupa. Ito ay magiging alay na susunugin upang magbigay ng isang mabangong halimuyak, isang handog na ipinaraan sa apoy para kay Yahweh. Dapat maging kalahati ng isang hinang alak ang mga inuming handog ng mga tao para sa isang toro, ang 1/4 ng isang hin para sa isang lalaking tupa, at 1/4 ng isang hin para sa isang batang tupa. Ito ay magiging alay na susunugin para sa bawat buwan ng taon. Isang lalaking kambing bilang isang alay para sa kasalanan ang dapat ihandog kay Yahweh. Magiging karagdagan ito sa karaniwang alay na susunugin at ang inuming handog na kasama nito. Sa unang buwan, sa 14 na araw ng buwan, dumadating ang Pasko ni Yahweh. Idinadaos ang pista sa 15 araw ng buwang ito. Sa loob ng 7 araw, dapat kainin ang tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, dapat magkaroon ng isang banal na pagpupulong upang parangalan si Yahweh. Hindi ninyo dapat gawin ang karaniwang gawain sa araw na iyon. Gayunman, dapat kayong mag-alay ng isang handog na ipinaraan sa apoy, isang alay na susunugin para kay Yahweh. Dapat kayong mag-alay ng 2 batang toro, isang lalaking tupa, at 7 lalaking tupa na 1 taong gulang, na walang kapintasan. Kasama ng toro, dapat kayong mag-alay ng isang handog na butil ng 3 sa 10 ng epa ng pinong harina na hinaluan ng langis, at kasama ng lalaking tupa, ang 2 sa 10. Sa bawat 7 tupa, dapat kayong maghandog ng 1/10 ng isang epa ng pinong harina na hinaluan ng langis, at isang lalaking kambing bilang alay para sa kasalanan upang maging pambayad sa kasalanan para sa inyong sarili. Dapat ninyong ihandog ang mga ito bilang karagdagan sa karaniwang alay na susunugin na kinakailangan sa bawat umaga. Gaya ng nailarawan dito, dapat kayong mag-alay ng mga handog na ito araw-araw, para sa 7 araw ng Pasko. Ang pagkaing inihahandog ninyong ipinaraan sa apoy, isang mabangong halimuyak para kay Yahweh. Dapat itong ihandog bilang karagdagan sa karaniwang alay na susunugin at inuming handog kasama nito. Sa 7 araw, dapat kayong magkaroon ng isang banal na pagpupulong upang parangalan si Yahweh, at hindi ninyo dapat gawin ang karaniwang gawain sa araw na iyon. At saka sa araw ng mga unang bunga, kapag maghandog kayo ng isang bagong handog na butil kay Yahweh sa inyong pagdiriwang ng mga linggo, dapat magkaroon kayo ng isang banal na pagpupulong upang parangalan si Yahweh, at hindi ninyo dapat gawin ang karaniwang gawain sa araw na iyon. Dapat kayong mag-alay ng isang handog na susunugin upang magbigay ng isang mabangong halimuyak para kay Yahweh. Dapat kayong mag-alay ng 2 batang toro, isang lalaking tupa, at 7 lalaking tupang 1 taong gulang. Maghandog din kayo ng handog na butil kasama ng mga ito, pinong harina na hinaluan ng langis, 3 sa 10 ng isang epa ng pinong harina ng hinaluan ng langis para sa bawat toro at 2 sa 10 para sa isang lalaking tupa. Mag-alay kayo ng 1/10 ng isang epa ng pinong harina ng hinaluan ng langis para sa bawat 7 tupa, at isang lalaking kambing upang maging pambayad kasalanan para sa inyong mga sarili. Kapag mag-aalay kayo ng ganitong mga hayop na walang kapintasan, kasama ng kanilang inuming handog, dapat itong maging karagdagan sa karaniwang alay na susunugin at ang handog na butil kasama nito. Sa 7 buwan, sa unang araw ng buwan, dapat magkaroon kayo ng isang banal na pagpupulong upang parangalan si Yahweh. Hindi kayo dapat gumawa ng karaniwang gawain sa araw na iyon. Ito ay magiging isang araw kung kailan hihipan ninyo ang mga trumpeta. Dapat kayong mag-alay ng isang susunuging handog upang magbigay ng isang mabangong halimuyak para kay Yahweh. Dapat kayong mag-alay ng isang batang toro, isang lalaking tupa, at 7 lalaking tupa tig-1 taong gulang, bawat isang walang kapintasan. Dapat kayong mag-alay kasama ng mga iyon ng kanilang handog na butil, pinong hari ng hinaluan ng langis, 3 sa 10 bahagi ng isang epa para sa toro, 2 sa 10 bahagi para sa lalaking tupa, at 1 sa 10 bahagi ng bawat tupa sa 7 tupa.
At dapat kayong mag-alay ng isang lalaking kambing para sa handog ng pambayad ng inyong sariling kasalanan. Ialay ninyo ang mga handog na ito sa ikapitong buwan bilang karagdagan sa lahat ng mga alay na inyong iaalay sa unang araw ng bawat buwan, ang natatanging alay na susunugin at ang handog na butil kasama nito. Dapat karagdagan ang mga ito sa karaniwang alay na susunugin, ang mga handog na butil nito, at ang mga inuming handog. Habang ginagawa ninyo ng mga handog na ito, susundin ninyo kung ano ang inatas sa inyo upang magbigay ng isang mabangong halimuyak, isang handog na ipinaraan sa apoy para kay Yahweh. Sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, dapat magkaroon kayo ng isang banal na pagpupulong upang parangalan si Yahweh. Dapat kayong magpakumbaba at hindi magtrabaho. Dapat kayong maghandog ng isang alay na susunugin upang magbigay ng isang mabangong halimuyak para kay Yahweh. Dapat kayong maghandog ng isang batang toro, isang lalaking tupa, at 7 lalaking tupa na tig-iisang taong gulang. Dapat walang kapintasan ng mga ito. Dapat kayong maghandog kasama ng mga iyon ng isang handog na butil, pinong hari ng hinaluan ng langis, 3 sa 10 bahagi ng isang epa para sa toro, 2 sa 10 bahagi para sa isang lalaking tupa, at 1 sa 10 bahagi ng isang epa para sa bawat isa sa 7 tupa. Dapat kayong mag-alay ng isang lalaking kambing bilang isang handog para sa kasalanan. Bukod pa ito sa handog para sa kasalanan ng pagbabayad kasalanan, ang karaniwang handog na susunugin, at ang mga handog na butil, at mga inuming handog. Bagong tipan, Luke 8:1-18. Pagkatapos, nangyari agad na si Jesus ay nagsimulang maglakbay sa iba't ibang mga lungsod at mga nayon, nangangaral at nagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at ang 12 ay sumama sa kanya, at gayon din ang mga ilang kababaihan na napagaling mula sa mga masasamang espiritu at mga karamdaman. Sila ay sina Maria na tinatawag na Magdalena, na mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas, si Juana ang asawa ni Cusa, na tagapangasiwa ni Herodes, si Susana at marami pang ibang mga kababaihan na nagbigay sa kanilang pangangailangan mula sa kanilang sariling mga pinagkukunan. Ngayon, nang ang napakaraming bilang ng tao ay nagtipon-tipon, kasama ang mga tao na pumupunta sa kanya mula sa iba't ibang mga lungsod, siya ay nagsalita sa kanila gamit ang isang talinghaga. May isang manghahasik na lumabas upang maghasik ng mga butil. Sa kanyang paghahasik, ang ilang mga butil ay nahulog sa tabi ng daan at ang mga ito ay natapakan, at nilamon ng mga ibon sa langit ang mga ito. Ang ibang mga butil ay nahulog sa mabatong lupa, at agad sa kanilang pagtubo, ang mga ito ay nalanta dahil sa kawalan ng halumigmig. Ang ibang mga butil naman ay nahulog sa mga matitinik na halaman, at ang mga matitinik na halaman ay tumubo kasabay ng mga butil at sinakal ang mga ito. Ngunit ang ilang mga butil ay nahulog sa mabuting lupa at namunga ng higit pa sa 100. Pagkatapos na sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya ay nangusap, sino man ang may taingang pandinig, makinig siya. Pagkatapos, ang kanyang mga alagad ay nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng talinghagang ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang mga hiwaga sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang ibang mga tao ay tuturuan lamang sa mga talinghaga, kaya tumingin man sila ay hindi talaga sila makakakita, at makinig man sila ay hindi talaga sila makakaunawa. Ngayon, ito ang ibig sabihin ng talinghaga. Ang butil ay ang salita ng Diyos. Ang mga butil na nahulog sa tabi ng daan ay ang mga taong nakarinig ng salita, ngunit ang dyablo ay dumating at kinuha ang salita mula sa kanilang puso upang sila ay hindi manampalataya at mailigtas. At ang mga nahulog sa mabatong lupa ay ang mga tao na, nang marinig nila ang salita, tinanggap nila ito ng may galek, ngunit sila ay walang anumang mga ugat, sila ay maniniwala ng panandalian at pagkatapos, sa panahon ng pagsubok, sila ay tumiwalag. Ang mga butil na nahulog sa mga matitinik na halaman ay ang mga taong nakarinig ng salita ngunit sa kanilang pagtahak ng daan,
Sila ay nasakal ng kanilang mga alalahanin at mga kayamanan at mga kaligayahan sa buhay na ito, kaya wala silang bungang madala sa paglago. Ngunit ang mga butil na nahulog sa mabuting lupa, ito ay ang mga tao na may tapat at mabuting puso, pagkatapos nilang marinig ang salita, ito ay kanilang pinanghawakan ng mabuti at nagbunga ng may pagtitiyaga. Ngayon, walang sino man, na kung kanyang sisindihan ng ilawan ay tatakpan ito ng mangkok o ilalagay ito sa ilalim ng kama. Sa halip ito ay kanyang ilalagay sa patungan ng ilawan, upang ang lahat ng papasok ay makikita ang liwanag. Sapagkat walang nakatago na hindi malalaman, ni anumang lihim na hindi malalaman at mabubunyag sa liwanag. Kaya mag-ingat kung paano kayo makinig, dahil kung sino man ang mayroon, siya ay bibigyan pa ng mas marami, at kung sino man ang wala ay kukunin kahit na ang inaakala niyang mayroon siya. Mga awit, Psalm 38 is the 12-22. Silang mga naghahangad ng masama sa aking buhay ay naglagay ng mga patibong para sa akin. Silang naghahangad ng aking kapahamakan ay nagsasabi ng mga mapanira at mapanlinlang na mga salita buong araw. Pero ako, tulad ako ng isang bingi na walang naririnig, tulad ako ng isang pipi na walang sinasabi. Tulad ako ng isang taong hindi nakaririnig at walang katuganan. Siguradong maghihintay ako para sa iyo, Yahweh, ikaw ay sasagot, Panginoong aking Diyos. Sinasabi ko ito para hindi ako maliitin ng aking mga kaaway. Kung madudulas ang aking paa, gagawa nila ako ng mga nakakakilabot na mga bagay. Dahil matitisod na ako at ako ay patuloy na naghihinanakit. Inaamin ko ang aking pagkakasala, nababahala ako sa aking kasalanan. Pero napakarami ng aking mga kaaway, ang mga napupuot ng mali ay marami. Gumaganti sila ng masama sa aking kabutihan, nagbabato sila ng paratang sa akin kahit pinagpatuloy ko kung ano ang mabuti. Huwag mo akong pabayaan, Yahweh, aking Diyos, huwag kang lumayo sa akin. Magmadali kang pumunta para tulungan ako, Panginoon, na aking kaligtasan. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat, na nagbabalik tanaw sa iyong gabay tulad ng nakikita sa pagkakasunod-sunod ng pamumuno sa aklat ng mga bilang. Kung paanong hinirang mo si Josue upang pamunuan ang iyong bayan, naway makilala at tanggapin namin ang mga tawag na inilagay mo sa aming buhay. Sa Lukas, kami ay pinapaalalahanan ng kahalagahan ng pakikinig at pag-aalaga sa iyong salita. Tulungan mo kaming linangin ang aming mga puso bilang mabuting lupa, handang magbunga. Habang aming pinagninilayan ang mga hiling ng awa sa awit Kapitulo 38, naway lumingon kami sa iyo sa panahon ng aming pangangailangan, na nagtitiwala sa iyong matibay na pag-ibig. Takpan mo kami ng iyong awa at biyaya. Amen.